Sinasabi niya doon na kahit ang isang tao sobrang makasalanan, hindi na maipinta kung gaano siya makamakasalanan, may pag-asa pa rin siyang maligtas. Ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Habang tayo ay may buhay, habang tayo ay humihinga at nais nating dumulog sa Panginoon, ang pag-ibig ng Panginoon applicable. Ganyan po kaluwag kapag sinabi natin God is love. Mahal niya ang bawat isa. He died for us, for all of us. Kaya nga po, dapat ma-internalize natin yun. Maintindihan natin sa ating sarili kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Kasi once na naintindihan mo kung gaano kamahal ng Diyos, magkakaroon ka ng self-worth. Kung mga magulang mo hindi ka minahal, hindi ka pinahalagahan, at pag na-realize mo talaga na ganun kakamahal ng Diyos, mararamdaman mo sa iyong sarili na importante ka, meron kang halaga, meron kang reason of existence. Dahil ang magulang mo lang naman, sila lang naman ang instrumento for your existence here. But your true parent, your true God, ang totoo mong ama at magulang ay ang ating Panginoon. Kaya kahit maraming pagkukulang ang ating magulang, dahil meron tayong totoong magulang na nagmamahal sa atin. Meron tayong totoong magulang. Ang hindi natin naramdaman sa totoong nating sa physical nating magulang na pagmamahal, ipoprovide ng Diyos. Ipoprovide ng Panginoon. Kasi ang Panginoon ay inari niya tayong mga anak niya at totoong mga anak niya. Inadapt niya tayo na mga anak. At hindi lang basta bisita niya. Hindi lang basta dayuhan sa kanya. Kundi itinuring niya tayong kapamilya niya. Purihin ang Panginoon. And also, number 3, God is love. God's love is permanent. Ang pag-ibig ng Diyos ay permanent. Ang mundong ito, pabago-bago, walang permanent. Sabi nga nila, nothing is permanent except change. Except changes. Lahat nagbabago. Subalit ang Panginoon, kailanman din nagbabago. Kaya nga, challenge natin na tayo ay magtiwala sa salita ng Panginoon. Dahil sabi niya, ang salita niya hindi magbabago. Ganyan tayo kamahal. Ibinigay niya kanyang maraming pangako. We're studying about promises of God. O sa next week, promises pa rin yata, I think. Yes po. Ayan, mag-aaral ulit tayo ng promises of God. Ang dami niyang pangako ng Panginoong Diyos. At ang pangako niya, talagang para sa atin yan. Hindi nagbabago. Sabi niya, lahat ng aking salita, kahit kuwit ng aking salita, hindi mawawalang silbi. Hindi babalik sa akin na walang nagawa sa buhay nyo. Basta paniwalaan nyo lang. Basta paniwalaan nyo lang. Basta i-apply nyo lang. Yan po ang challenge ng Panginoon. Kaya nga napakaganda po na tayo naging kabahagi ng Diyos. Naging kapamilya ng Panginoon. Pero kita mo marami pa rin matitigas ang ulo. Marami pa rin tao na talagang sadyang mahirap lumapit sa Panginoon. Sadyang linalayo ang kalooban sa Panginoon. Nagtitigasan sa Panginoon. Sabi ko nga sa aking Bible study, karamihan sinasabi ko, ngayon, ang dami nagre-reject sa atin, pabayaan lang natin sila. Maraming mga tumatanggi na mga sinasabi natin, importante na sabi natin. Kahit sa aking mga programa, sa aking sharing, very sharp ang aking pagtuturo. Kasi, ang binigay sa akin ng mensahe ng Panginoon, just share the word. In season and not of season, not respecter of men. But of course, nandyan yung pagiging tactful natin. Nandyan yung pagiging right time, right place. Pero sa Word of God, hindi natin pwedeng i-compromise. Because that is the love of God.
Minsan yung love of God, talagang masakit pag namalo sa atin. Kasi salita ng Panginoon dahil mahal niya tayo. Pero after that, makikita natin yung bunga na nais ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Minsan tayo mga tao, ay totoong hindi natin maintindihan ang mga plano ng Panginoon. Minsan talagang hindi natin matukod, hindi natin maabot, hindi natin masukat ang mga nais ng Panginoon. Pero anong rini-require ng Panginoon? Just obey. Just trust me. Just trust me. Para kang para kang sumasakay sa isang cable wire. Kapag the first time mong sumakay, hindi pa rin ako nakasakay doon, pero ini-imagine ko lang Pag sumakay kaya ako doon, di kaya malagot yun dahil luma na, marami nang dumaan, marami nang beses na nagamit, di kaya maputol yun, makuhulog ako sa napakalalim. Ano kaya mangyari pag nabago ko? O kaya mahulog sa kahoy, matusok ako. Lalo na napanood ko yung isang pelikula na nahulog tapos nato. Ang dami mong, doubt. Can that carry me? Can this pilot operate this, iniisip mong ganun, para makapunta ako sa ibang bansa? Pag first time mo na mag-abroad, sasakay ka ng eroplano. Siyempre, pero dahil iniisip mo, marami namang taong pumupunta din, bahala na. Basta sumakay na lang ako. Yeah. Pero dito ngayon sa pagmamahal ng Diyos, meron ng Bible. Meron na itong Biblia na ibinigay ng Panginoon na kumbaga guide natin. Kumbaga pwede nating panghahawakan. Kumbaga nagbigay siya ng strong evidence. Strong and clear plan, blueprint of our going to heaven or of our relationship with Him. Kaya nga dito, mai-apply talaga natin kung gaano ang nais ng Panginoon sa atin, ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang pagmamahal ng Panginoon, sabi nga sa ating punto dito, is permanent. Permanent. Pag sinabing mahal ka niya, totoong mahal ka niya. Bakit hindi na-apply sa buhay natin ang kanyang pagmamahal? Sa atin ang kulang, hindi sa Diyos. Kasi kahit mahal tayo ng Diyos, nagre-require ang Diyos ng ating counterpart. Hindi pwedeng binuhos nila lahat, tapos wala tayong gagawin. Nagre-require siya ng ating personal na response sa kanyang pagmamahal. Kailangan nating tanggapin ang kanyang offer. Kailangan nating kunin. For example, salvation. Mahal tayo ng Diyos kaya ayaw niya tayong pumunta sa impyerno. Okay, because impyerno, ang hell, is intended for the demons in Satan. Pero anong kondisyon niya para mapunta tayo sa langit? John 3:16, believe in the Lord Jesus Christ. Very simple. Just believe with all your heart. Maging believer ka lang ng Panginoong Hesus. Maging tagasunod ka lang ng Panginoong Hesus. So yun po yung condition niya. Ngayon, pag hindi natin nagawa iyon, ang kulang na sa atin. Huwag nating sisihin ang Panginoon. Lord, sabi mo, pag-ibig ka. Bakit mo ako dinala sa impyerno? Yeah? Sabi mo, Lord, pag-ibig ka. Bakit ganito ang buhay ko? Hindi natin sinisiyasat natin yung sarili. Alam mo, pero totoo yan, may nag-testify doon na namatay siya, pumunta yung kaluluwa niya sa impyerno, sinisisi niya ang Panginoon. Bakit daw nasa impyerno siya? Christian pa Bakit daw nasa impyerno siya? Kristiyano naman. Sabi ng Panginoon sa kanya, kasi ang paniniwala mo, okay lang natanggapin mo ang Panginoon, ay wala ka nang gagawin, wala ka nang counterpart. Yun yung may paniniwala na once saved, always saved. Kaya sabi niya dun sa advice niya, ang daming nandun sa impyerno, ang pinaka-great lie na ginagawa ni Satanas
ay yung doktrina ng usas, sabi niya. Salita niya yun. I think, nasa ko yun, nasa YouTube yung personal testimony ng pumunta sa impyerno. At sabi na ang dami daw na mga Kristiyano na professing Christian na nagsasabing sila ay Kristiyano pero napunta sila sa impyerno. Dahil nga sa doktrina nila na pag naligtas ka na, kahit wala ka ng counterpart, mahal ka ng Panginoon, Panginoon lang ang nagmamahal sa iyo, kahit hindi mo mahalin ng Panginoon. Kailangan po ng ating pag-response sa pag-ibig ng Diyos. Amen. Kailangan pong mahalin natin ang Panginoon. Mula una pa lang, mula Old Testament hanggang New Testament, bili na ng Diyos yan. Yung love the Lord your God with all your heart. From New Old Testament yan. Hanggang sa New Testament. Yan ay bili ng Panginoon. Kailangan nating mahalin siya ng ating buong buhay. At kapag mahal natin ang Panginoon, yan po ay pagsalubong natin sa pagmamahal ng Diyos sa atin. Hindi po pwedeng magkaroon ng magandang relationship ang isang mag-asawa na walang pagmamahalan. Tayo po ay pinagkaisa sa Diyos. In fact, mayroon pang inahanda ng Panginoon na Buddha wedding for the Lamb sa celebration ng kanyang mga anak. So, kailangan po talaga, nire-require ng Panginoon ang pag-ibig dahil mahal niya tayo. Kung hindi niya tayo mahal, ay kahit hindi natin siya mahalin. Subalit dahil mahal na mahal ka niya, kailangan po nating ipakita rin ang ating pagmamahal sa Panginoon. Pangapat, God loves us in all seasons of life. In all seasons of life. Ano ba ibig sabihin nito? Mahal tayo ng Diyos sa lahat ng seasons. Mga kapanahunan ng ating buhay. Kapag kapanahon na ikaw ay masaya, napipil mo yung love of God. Pero pag panahon na ikaw ay malungkot, hindi ibig sabihin na hindi ka mahal ng Diyos. Kapag, for example, kailan ka ba naging malungkot? Kapag nalugi ka, siguro kagagawan mo rin, kaya ka nalugi. Kapag ka na-in-despair ka, wala nang young people. Ay, may isang young people tayo. Sino pang young people? Wala. Kapag ka ikaw ay naloko. Kaya nga magpuno po tayo ng maraming wisdom. Maraming manluloko ngayon sa panahon ngayon. Maraming manluloko. Alam mo yung sabi ng Panginoon na yung 10 virgins, yung 10 na kwan, yung 10 na mga dalaga na nag-aantay sa nobyo sa kanyang pagdating. Senior ko ito doon sa bahay nila, Sister Judith. Where's Sister Judith? I want to na. Ano si Jan? May representative siya. Praise God, may representative pala si Sister Judith. Sabi ko doon sa kala Sister Judith, sabi ng Panginoon, may 10 dalaga na nag-aantay sa nobyo at tinutukoy niyang iglesia sa 10 dalaga. At ang nobyo ay tinutukoy niyang kanyang sarili. At yung 10 dalaga ay matagal silang nag-aantay para dumating ang nobyo. At sa kanilang katagalan nag-aantay, ay nakatulog sila, nalupaypay sila. Alam mo kasi ang magpag-aantay yan ang pinakamahirap na isang trabaho. Di ba? Okay kung di mo mahal, talagang okay lang. Pero kung mahal na mahal mo, inaantay mo, o kahit hindi mo mahal, kung kumbaga may inaantay kang pera na darating, ang hirap din ang tagal naman ng pera ko. Kasi nga nag-aantay ka. Ngayon yung church na ito, yung 10 na ito na dalagan, tagal nilang nag-aantay, hindi pa dumarating yung nobyo. Ang tagal, naktangandan, naumadan, nauluupaydan, nakaturogdan. Iti kauuray, tanagbayag nga umay na ito yung nobyo. And then, biglang addan. Addan tinobyo, kung na-agreeing kayon. Nakatulog sila eh. Kaya nga sabi ko, alam mo yung pag-aantay sa Panginoon talagang matagal. Namatay na yung mga ninuno natin na nagpipreach, na malapit nang dumating ang Panginoon, hindi pa rin dumarating.
Kaya pinag-uusapan natin, kahit nung isang gabi nila kagawad na ang tagal. At marami ang ganyan, natatagalan sa pagdating ng Panginoon. Inantok na sila sa kaantay. Pero talagang darating ang Panginoon kasi pinangako niya eh. Tayo lang kasi, maiksi talaga ang pasensya natin minsan. Nabiit tayo nga nabiit tayo nga agreklamo, nagado dagiti reasons. Pero nung biglang nandyan ang nobyo, sabi niya,